Kung napipintong impeachment laban kay VP Sara, malamig ang response o suporta, mahinang suporta ng mga kongresista. Both impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. at impeachment laban kay VP Sara, parang ayaw na ng mga kongresistang suportahan. Yan ang pahayag ni Congressman Ronaldo Pono, ang hepe o ang leader ng National Unity Party. Nagsawa na daw ang taong bayan at that's good dahil nakikinig na sila, nakikiramdam na sila sa pulso ng taong bayan. Kaya dapat tayong magsaya mga ka-DDS at umiiyak na sina Trillanes, sino pa, sina De Lima, Hontiveros, Ronald Llamas. Sabi nila last chance daw nila ngayong 2026 nga patalsikin si VP Sara. Okay, pakinggan natin. Namin, may magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congressman Puno. Anong basa ninyo? Sa palagay niya, iuusad ba yan? Alam mo, sa akin at sa maraming nakakausap ko, no, parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami-daming pinag-uusapan na ganyan. Ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-imbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, di ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang, no? Tinutuloy na yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin. Diba? Basahin namin kung meron kong base o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya, mga ano lang, kung parang namumuliti ka lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President. President and Vice President. Oo, lahat. Lahat. Impeachment, parang wala nang saysayan eh. Kasi, ang dami na ng oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. At ang dami natin pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa minutes sa Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, alam mo, at nawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Correct. Pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin Correct. natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududaan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na itong nagbabangay, puro politika. Na alam naman natin walang pupunta, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. So pwede na may mag-i-sponsor, di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan. Pero yung usad, malamang hindi uusad yan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yun. Una-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee. Tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin dun. At ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin eh. Oo. Itong taon na to, Sus Maria Jose, bumaksak yung economy natin. Ang dami nang nangyari. Kailangan tutukan natin mga problema gano'n. Hindi na pwede itong gano'n, puro politika na lang. At saka wala namang karason-rason. Pero kaya nakikainis itong itong mga parsaga na ganyan. Dahil talaga, hindi ba? Pero technically kung pwedeng sabayan, ibig sabihin, sabay na nasa komite yung impeachment laban sa presidente at sa vice-presidente, okay lang yun, kakayanin nga si kasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, di ba, may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment filing. Tama. So, ang kay Vice President mo, ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko I might be wrong. Ang alam ko, bandang May na file yung laban sa kanya. So, wala pang 1 year. Mayo pa yun. So, baka hindi magkasabay. Ayun, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man, no? Kung meron man. Oo. Pero sabi mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan. Sa tingin ko hindi. Wow. Tingnan natin, depende siyempre sa complaint. Pero kung yung walang
magbabago, walang magdiin na ebidensya, hindi naman mukhang, malinaw, gano'n palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko hindi kami sasali dyan. Wow! Tito, gusto pa. Oh. So, malaki itong National Unity Party, malaki sila. I think pangalawang pinakamalaki sunod sa lakas CMD ni Martin Romualdez. So, hindi makakagather ng 130 signatures. Hanggang committee level lang yung impeachment na isasampa kay BP Sara. Di ba? Oh. So, itong sinasabi ni na Trillanes, ni Natinio, yung Makabayan Black, yan ang mga nagpupursige na this is our last chance this year. Last chance na natin natanggalin si BP Sara. Pag hindi natin natanggal this year through impeachment, wala na. Unstoppable na si Sara Duterte, 27-28, yun na. So ano ngayon? Dalawa nang nagsabi, yan, Congressman Puno. Malaki ang influence niya dyan sa ano. Tapos si Congressman Abante, ganyan din ang sinasabi niya. Malamig ang simoy ng hangin. Dahil nakikita daw ng mga kapwa nila kongresista na walang mangyayari sa Senado. Kahit iakyat pa nila ang impeachment case ni BP Sara sa Senado, matatalo rin sa Senado. So, why would they risk their political career malapit ng 2028? Kitang-kita naman na ang lakas ni BP Sara sa mga surveys, lalo na Visayas and Mindanao. Ilan yung approval rating ni BP Sara sa Mindanao? 97%. Si BBM, 7% lang. Sa Visayas, 65% ang approval rating ni ano. Berema, sa NCR, mas mataas ang approval rating ni BP Sara, 43% ata, kumpara kay BBM, 32% lang. Nangunguna na si BP Sara. Tapos, i-impeach mo yung sikat na kandidato. Kaya wais din itong mga kongresista. Tama yan. Kaya, magsaya na tayo. Masaya ang ating BP Sara. Lumuluha itong si Trillanes sa Hontiveros, Tinio, Llamas at iba pa. Medyo problemado ang secretary. Dalawa ang fugitive na dapat nilang arestuhin. Atong Ang at saka Saldico. Paano nila ito arestuhin? Yan ang problema nila. Pakinggan natin ang balita. Kapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat. Opo, gaano po kayo kakumpiyansa na nasa Pilipinas pa itong si Charlie Atong at hindi makakadaan sa mga sinasabing backdoor channel? Well, ayon sa abogado niya, ay anong araw pa rin, nung Martes ng hapon magkasama pa sila. So, wala pa kami nakikita movement sa mga roro, wala kami nakikita movement sa mga yate. So, sa ngayon, ang matibay ang paniniwala namin na nandito pa siya sa Pilipinas. Sabi niyo po kanina sa interview sa DCBB, armed and dangerous itong si Atong Ang. Paano po niyo ito nasabi at may pagkakaiba ba sa gagawin natin pag-aresto kung gano'n yung magiging trato ng mga pulis? Siyempre, si Mr. Ang ay kilalang umiikot siya na 20 ang bodyguard na armado. At meron siyang ngayon na accusation na nagpasisandaan ng pinapatay niya sa mga missing sa Bungero. Siyempre, kung consider mo lahat yan, ang precautions ng police, we have to consider him armed and dangerous kung ganda na record niya. Ano pong sinabi ng abogado nitong si Atong Ang nang mailabas itong warrant? Kinukumbinsi na po ba siyang sumuko or may feelers na po ba siya para sumuko? Wala siyang sinasabing gano'n. Pero ang sinabi niya, ako daw ay irresponsible for saying that he is armed and dangerous. Para sa akin, tama lang naman na gano'n ang trato sa kanya. Hindi rin po siya nakita sa property niya kahapon sa Mandaluyong. Ito pong mga property niya, bantay sarado po ng mga otoridad? Lahat yan, iisa-isayin namin. Mahanap siya.
Pero kung kilala ko si Mr. Ang sa pagkatao niya, kung may taguan na napili na yan in advance, kailangan na mahanap kung saan. Mhm. At kumpirmado po ba yung pagbibigay niya ng 10 million peso reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan niya? Yes, mamaya ko maalam siya, pero yes, magbibigay kami ng 10 million peso reward. Sapat po kaya ito para sa palagay niyo? Sa ngayon, tingin natin kung saan papunta yan. Mhm. At saan po manggagaling yung pondo? Sa mga intelligence funds namin, doon man namin ginagamit yan para sa mga reward. Mhm. Doon sa mga circle po niya, sa mga kakilala niya, meron ho bang tumatawag o nagvo-volunteer na kung saan siya posibleng makita? Wala pa sa ngayon, wala pa. Mhm. Mapunta naman po tayo, update lang po kami doon sa kinaroroonan naman itong si Zaldico. Well, latest information ay nasa Portugal siya. Nasa isang gated community sa loob ng Portugal. Mhm. May nakikipagtulungan ho ba ng mga otoridad mula sa Portugal? Although alam natin, wala tayong extradition treaty mula sa kanila. Pero meron ho ba tayong cooperation from there? Meron tayong intelligence assets on the ground, nando doon. Kino-confirm lang. Pero I think because it is here, doon talaga siya sa Lisbon. Mm-hmm. Okay. Marami po kayong hinahanap eh. Na-monitor ba tayo kung nasaan po ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Nasa Amerika siya. Pero nagparating siya salita na ready to come home, ready to go to Manila anytime pag patawad. Okay. Muli po, balikan ko lang po yung reward money. 10 million pesos. Tama ho ba? Yung amount. Apo. Posible po kaya madagdagan ito? Kung may magdadagdag pa, ay tatanda. Kakausapin ko mamaya yung ibang mga autoridad para malaman kung may madadagdag pa tayo. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Ayan. So, na-timing kay Secretary John Vic Rimulya. Laking problema, oh. Nandyan pa si General Bantag. Di pa nila, no. Medyo nakakalimutan na. Nandyan din si General Domingo. Yung isang igurot general din na dating hepe ng yung drug enforcement group ng PNP. Nagtago rin, may warrant of arrest din eh. Oh. So dalawang PNP general ang may warrant of arrest na hinahanap. Oh. So nandyan si Saldico. Nandyan si General Senator Bato na nagtatago. Yan ngayon si Atong Ang, armed and dangerous. Kailangan nila ng 10 million pesos na pabuya. Sobrang mas malaki kumpara mo kay General Bantag. 2 million lang alam ko kay General Bantag. Kaya lang walang kumagat sa 2 million. Dahil maraming, alam nyo na, maraming netizens na naniniwala kay General Bantag na wala siyang ginawa. Kaya ganun. And then, ito kay Mr. Atong Ang, ibang kaso naman ito. Missing sa Bungario. So, nasaan na ngayon? Yung sinasabi nila na i-connect nila kay Tatay Digong natin. Let justice have its course. Okay yan. Para once and for all, magkaroon ng hustisya. Yung ilan yun, 34 missing sa Bungario. Sana, mahuli nila si, Atong Ang, I believe, non-bailable ito eh. Dahil matindi yung nangyari. So, Saldico, iyon ang pinakamalaking, kasi mismong Pangulong Marcos na ang nag-uutos na huliin nyo, pabalikin nyo ang problema paano. Kung totoo yung sinasabi na nasa Portugal at wala tayong extradition treaty sa Portugal, suntok sa buwan na yan. Kung totoo yung sinabi ni Secretary Junbic na meron siyang, si Saldico may golden visa, special visa for parang VIP ba dahil sa
laki ng ininvest niyang pera doon sa Portugal, hindi na nila magagalaw yun. So, good luck po, Secretary John Vic Remulla, sa dami ng mga fugitives na inyong aristuhin. Sana magtagumpay kayo.